Napatunayan na nga po mga idol na simula nang umalis sina Bruce Brown at Jeff Green sa Denver Nuggets, masyado nga pong lumamya ang kanilang bench since wala na nga sila ditong iba pang player na kayang mag-step up. Sa katunayan, maliban sa nangyari sa kanila sa Game 7, isa nga talaga ang bench sa mga kahinaan ng kanilang team sa nagdaang regular season, gayong eto nga ang parating pinupunteriya ng kalaban. Kaya dahil dyan, eto na ang inaasahang gagawing prioridad na ayusin ang kanilang front office. Hindi na rin naman masyadong nakakatulong ang kanilang itinuturing na sixth man na si Reggie Jackson, lalo pat napaka-inconsistent nga nito at hindi niya kayang tulungan si Jamal Murray. Kaya plano nga po ng Denver na palitan siya sa susunod na buwan. As of today, meron na lang naman nga pong natitirang player option sa Nuggets na pwede niyang tanggihan at kung sakali man nga pong kunin niya ito, maaari nga po siyang gamitin ng Nuggets bilang trade assets. Samantala, bago pa magsimula ang Western Conference Finals, marami na nga po ang nagsabi, llamado dito ang Minnesota Timberwolves laban sa Dallas Mavericks since nasa kanila ang halos lahat ng advantage. Maliban sa pagkakaroon ng home court advantage at pagdodomina sa Dallas Mavericks ng nagdaang regular season, sila rin naman ang merong malakas na lineup at mas maswerteng kupunan. Sa katunayan, kung ikukumpara nga po ng lineup ng dalawang team na ito, makikita nga ninyo mas malalaki ang players ng Timberwolves. Meron ngang 3 big man ng Wolves kumpara sa Mavericks na meron lamang 2 playable na big man. Di hamak na mas athletic ang mga players ng Timberwolves kesa sa kanila. Kaya expected magdodomina ito sa ilalim, especially sa rebounding. Bukod nga po dyan, mas healthy rin naman ang lineup ng Minnesota, gayong wala rin naman nga pong masyadong iniindang injury ang kanilang mga malalaro ngayong playoffs kumpara sa Dallas Mavericks na nawalan na ng player dahil sa injury kagaya ni lamang ni Maxi Kleber. May iniindera naman nga pong injury ang kanilang superstar na si Luka Doncic sa kanyang katawan. Kaya sa sitwasyon pa lang ang ito ng dalawang kupunan, malinaw na llamado ang Minnesota Timberwolves sa Dallas Mavericks. And speaking of Dallas Mavericks mga idol, sa kabila nga po ng hindi pagiging 100% ng kanilang team, hindi pa rin naman natin sila dapat maliitin. Gayong hanggat nariyan pa naglalaro ang kanilang superstar na sina Kyrie Irving at Luka Doncic, meron pa rin naman silang tsansa na talunin ng Minnesota. Isa pa, mas dumadami na rin naman nga po ngayon ang sumusuporta sa kanilang team since kumampi na rin naman nga daw sa Dallas Mavericks ang mga fans ng natalong kupunan ng Golden State Warriors at Denver Nuggets. Yes mga idol, ayon nga sa iba, lumipat na ng ibang team since gusto nga po nilang bawian ng Minnesota na siyang tumalo at naglaglag sa kanilang team. Well, yan na rin naman ang labanan ngayon ng mga fans na sa social media at inaasahang magpapatuloy pa hanggang sa matapos ang NBA Finals. At sa naging Game 1 nga po mga idol ng Boston Celtics at Indiana Pacers, well, panalo na, naging bato pa. Eto nga po mga idol ang storya ng kanilang laro. Napabayaan nga dito ng Pacers ng Boston na mapuwersa ang overtime. Kung sinadya lamang nga sanang i-foul ng Pacers si Brown, di sanay sila ang may hawak ng panalo at ganito rin naman ang naging reaksyon ni LeBron na nagresulta ng pag-comeback ng Boston Celtics at naipanalo pa. 1-0 Boston lead. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol.